Ayan. So ito po yung sunod. Ano yung sunod, Kent? O ito na ha, mga kababayan. Dito tayo kay Basti Duterte na binira si PBBM, no? At sinagot naman ni Jose Clear Castro. Kung naalala ninyo mga kababayan, ang sabi ni Basti, walang ibang achievement si Marcos Jr. kundi binalik ang droga, krimen at korupsyon. Sinagot siya ngayon ni Jose Clear Castro, mga kababayan. Pakinggan ninyo ha. Masakit man pero totoo. Masakit man ang sagot ni Jose Clear Castro sa mga tirada ni Baste, pero totoo. Si Mayor Baste Duterte over the weekend sa isang Rage Coalition rally. Lasted President Marcos anew. Ang sabi niya, walang achievements ang Pangulo and instead, quote-unquote, he brought back drugs, brought back criminality, and brought back corruption. Mayor Duterte also claimed that the President is seeking to extend his term. Your comment on this? Okay, sa ngayon po kasi, kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung naghahanap ng ginagawang trabaho. 'Di ba? Masakit, 'di ba? Kung sino pa yung hindi nagtatrabaho, kung sino pa yung nasa dahig, kung sino pa yung laging gumagala at naglakwat siya, sila pa yung nagrereklamo. 'Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, sabi kasi ni Baste, wala daw ginagawa ang Pangulong Marcos kundi binalik ang droga, krimen at korupsyon. May tanong ko lang, si Basti ba ano bang nagawa niya? 'Di ba? Si Basti ano bang nagawang achievement ni Basti? Si Sara Duterte, ano bang nagawa ni Sara? Bukod sa magtanim ng puno na matagal ang init, buhay pa kaya yung puno? Bukod sa maglinis ng basura sa bundok, ano na nangyari? Bukod sa gumawa ng libro, yung libro ba niya pag nabasa ng bulag nagkakaroon ng mata? Yung libro ba niya pag nabasa ng lumpo nakakatakbo? Yung libro ba niya pag nabasa ng Batang Yagit nagkakaroon ng bahay, tirahan, tulugan at pagkain na masarap? Yung bang libro ni Sara pag nabasa ng mga senior citizen nagkakaroon sila ng nagkakaroon ng maintenance, nawawala ba yung mga prostate cancer, mga TB, mga rayuma at mga tawag dito, mga sakit sa kasukasuhan pag nabasa yung libro ni Sara? Tapos ngayon, questionin, walang achievement si PBBM. Yun bang nag-question na walang achievement? Ano bang achievement niya? Tanong ko lang, Mayor Baste Duterte, ano bang achievement mo? Diba? Masakit. Yung pagiging late pumasok, yung laging nag-iinom, laging naglalasing at nagsisurfing, yun ba yung achievement mo? Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Tama. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan na walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. So patungkol po, sabi, dumami po, again, bumalik ang criminality, ang drugs and corruption. Okay. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na sa pagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga, Sa Davao. illegal drugs, na nahuhuli sa Davao City? Di ba? Kung dahil kay PBBM binalik ang droga, bakit sa Davao ang maraming nahuli? Bakit hindi sa Ilocos? Kung binalik ni PBBM ang droga, sa pinatigil daw ng tatay niya, sinugpo daw ni Digong ang droga noon? Nung panahon ba ni Digong naubos ba ang droga? O kung pinalik ni BBM, bakit sa Davao ang dami? Bakit hindi sa Ilocos? Di ba? Ito po, katulad po nito, 10 million yan. noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City operation. O, di ba? Sunog si Hindi po Baste. ba sakop niya ito? Di ba? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war On drugs. on drugs. Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa
hindi nasawata ang korupsyon. Mhm. Patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Mhm. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po. Yung tatay niya. On, Naubos na daw. isa pa pong sinabi ni Yung Mayor kinurap Duterte niya. ay may umiiral daw po na quote-unquote undeclared martial law and Ayun na. alleged that dissent Oh, and dito sa salitang may umiiral na undeclared martial law. Baka nakalimutan ni Baste yung tatay niya noon. Nag-declared ng silent martial law. Bakit? Meron ba sa Philippine Constitution na pag nakita kang nagbebenta ng droga, papatayin? Meron ba sa Philippine Constitution at sa salikang batas, kapag nakita kang gumamit ng droga, issue to kill? Alam nyo naman kung hindi pa silent martial law, ang ginawa ni Digong, ilang libo ang namamatay. Libo-libo po ang natutumba noon. Sabi nga 3 to 6 months, ubusin daw niya ang droga. Hindi ilang, may droga bang naubos? Hindi po, tao po ang naubos dahil sa reward system at dahil sa kickback ni Digong sa droga. 'Di ba? Kasi ang pinapatay ni Digong yung mga kakumpetensya niya, yung mga tauhan ng kakumpetensya ng grupo nila. Ganito kasi yung kwento niyan, mga kababayan, no? Halimbawa si Digong, si Michael Yang, si Sammy Uy, Kinit Dong, Charlie Tan, no? Lahat sila diyan. Grupo yan sila, mga drug lords. Ngayon, halimbawa, kakumpetensya nila si Paruhinog, si Manigsaka, si Medina, si Yap, si Tan, si Uy, si Lim. Kakumpetensya nila. Yung mga tauhan ni Yap, ni Uy, ni Tan, ni Lim, ni Medina, ni Manigsaka, at ni Paruhinog, yun yung ipapatumba nila. Para, pag natumba lahat yun, wala na silang kakuntsaba, wala na silang kakumpetensya. So, ang kanilang droga, ang mabibenta, hindi na yung droga nung kabila. Kasi kung may armas sila, may armas din naman yung kalaban ni. 'Di ba? Kung patayan lang, makikipagpatayan din naman. Ang problema lang doon, kaya natalo itong si Paruhinog at yung mga kasamahan ni Paruhinog, kasi mga kababayan, si Digong in power. Presidente siya. So, kahit anong iutos niya, natutupad at nasusunod. Kahit walang due process. Yun bang pagpatay nila kay Paruhinog, may due process ba yon? Sabihin natin kung si Paruhinog ay drug lord, bakit hindi inaresto? Bakit hinagisan ng granada? 'Di ba? Kung si Paruhinog ay drug lord, bakit hindi mo iparesto? Bakit mo hagisan ng granada? Inong pagkamatay ni Paruhinog, ni isang baril wala kang nakita doon. Pero nakita mo basiyo ng granada. Hinagis ni Espinido. 'Di ba? Ganun 'yun. opposition are increasingly being suppressed by the Marcos administration. Your comment? Unang-una po, kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media, kung meron po ba mga implied martial na nagaganap. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata At saka sa totoo lang mga kababayan, kung ngayon sa panahon ni PBBM may martial law, do you think makakabuo sila ng Ridge Coalition para batikusin ang presidente? Do you think kung may martial law ngayon, mga kababayan, do you think makakagala pa si Sara? Do you think makakatakas pa yung mga magnanakaw na yan? Nakaalyado nila? Sige, tanong ko lang, kung martial law pa or silent martial law ang nangyari sa ating bansa ngayon, do you think makakapagpahayag ka na putang ina si BBM Bangag? Si BBM Addict, si BBM Weak Leader, makakalabas ka kaya ng ganun kung martial law? Baka yung nagsalita ngayon, dinampot na't pinatay na, binugbog, tinorture na. Kung may martial law. Do you think kung may martial law, do you think makabuo sila ng rally? Do you think si Mike Defensor? Do you think si Aimee, hindi yan pinipiga? Baka nga si Aimee ngayon napiga, napiapit na yung baba niyan eh. Diba? titil sa mga taga-media. Do you think kung merong silent martial law, si Respicio makakapagsigaw-sigaw dyan ng revolusyon? Diba? At iba nating mga kababayan na kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and Kaya nga. freedom of expression. Tama. Hindi po ito sinasawata. Oo. Mas naramdaman ito Mm. sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Diba? Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang At maraming pagtitil namatay na ng media. freedom of the press and Oh. freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte. At ilang abogado ang natumba sa panahon ni Digong. Ilang media ang namamatay. Meron pa ngang media na nilibing buhay, tinabunan. Diba? Nakita nyo yun?
Diyos ko, makita naman ng media yan, makita naman ng mga vloggers yan at mga news anchor, news outlet kung nag-martial law ba si PBBM. Kasi alam nyo, pag sinabing martial law, tikom ang bibig ng media. Bawal kang magyaw-yaw dito, yaw-yaw doon, tirada dito, tirada doon kasi papadampot ka. Diba? Sa panahon ni Digong, tignan niyo si Percy Lapid, tumba. Diba? Sabi ni Saldi ko, Luzon, Visayas, Mindanao, solid Duterte yan. Kaya nga pala, solid Duterte. Kaya nga doon sa Davao Region, 5 congressman in-impeach siya. Diba? Kaya pala solid. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yung follow-up na rin doon sa mga naging statement ni Congressman Pulong. Ano pong reaction natin doon sa sinabi ni Congressman na zero balance daw ang Davao City for the past 4 years? And kinakailangan daw tingnan ito amid allegations sa kanya at kung may question daw sa flood control and infrastructure projects sa Davao City. At sabi niya, pamumulitin niya lang daw ito. Sa totoo, sabi po niya, di ba, umamin ang po siya na nagkaroon ng 51 billion Sunog. pesos na inilaan para sa Davao City. Para sa flood control projects. Pero ba't nga ba bumabaha pa rin sa Davao City? Pero kasi Ayan na, Pulong, sabi mo, walang budget ang Davao City for 4 years. Oo. Pero nasaan ba yung 51 billion? Bakit binaha ka pa rin? Yan, sunog. kalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. Ito po ang statement ng DBM. Representative Paulo Duterte's claim that Davao City has Davao City has zero budget for the past 4 years is not supported by the national government's released data. According to records for fiscal year 2023 to 2026 as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos. Akala ko ba walang budget ang Davao City? Pero bakit tumanggap sila ng 7 billion? Sabi nga ni Pulong, kahit walang pondo galing sa national budget, hindi kami magugutom. Ikaw, kasi malaki na nakaw mo, pero yung mga nakatira sa Davao, magugutom yan, tanga. Wala namang mga pera yung nandyan Kayo mga politiko, di kayo magugutom. Pero yung mga presidente sa Davao, nagugutom yan. Sige nga, subukan nyo huwag kayong tumanggap ng budget mula sa national. Kung anong makukuha niyo dyan. Diba ang sabi niyo, ang taas ng ang laki ng kinikita ng Davao, pero saan napunta? Diba ang laki ng kinikita ng Davao, pero bakit walang hospital? Bakit walang university? Tanong ko lang, di ba ang Davao City ang pinakamalaki kumita sa era sa buong Pilipinas? Pero bakit walang hospital ang Davao? Bakit walang university? Bakit yung mga taga Davao nag-aaral sa ibang lugar? Bakit ang mga taga Davao pag na-hospital pumupunta sa ibang lugar? Tanong ko lang, hindi daw magugutom ang Davao City kung hindi sila bibigyan ng pondo sa national. Pero ang tanong ko lang, bakit pag nagkasakit, walang hospital ang Davao City? Di ba sabi nga ng COA, yung mga ari-arian ng Davao City hindi tugma sa resibo? Saan napunta yun? Kaya ba ayaw bitawan ng mga Duterte ang Davao kasi pag napalitan sila dyan, masisilip? Kung ano ang ginawa nila dyan? Tanong ko lang mga kababayan, paano kaya kung mapalitan ang mga Duterte dyan sa Davao at malaman ng mga papalit na politiko kung ano ang kabulustugang ginawa nila? Kaya nga ba ayaw nilang bitawan ang Davao? Kasi natakot silang malaman yung sikreto nila dyan? Nagtatanong lang. Diba? Kung ang Davao City ang pinakamalaki kumita sa buong Pilipinas, bakit hindi sila nagtatayo ng mga matataas na skyscraper, mga building, diba? At bakit hindi nila ginawa ang katulad sa BGC? At bakit binaha pa rin sila? At bakit traffic pa rin ang Davao? Diba?
Ito si Saldico, apakabobo talaga, no? Wala daw budget, tinanggap ang Davao for 4 years. Ikakasabi nga lang ni Yossi Claire na tumanggap sila ng 7 billion. Tanga-tanga lang. Di ba? Ay, Diyos ko. Continue. national government support for programs Mm. and projects. Mm. This includes national tax allotment. Mm. It will also include special shares, fire code fees, and regular operating requirements. 7.440 billion pesos came from identified NGA programs and projects, including farm-to-market roads, Mm. health facilities, justice and civil defense facilities, Mm. PRC infrastructure, DPWH infrastructure programs, Mm. basic education facilities, the DSWD 11 Learning Institute, Mhm. and the Davao Public Transport Modernization Project. Oh, sa madaling salita, hindi project. Ha? Sa madaling salita, hindi project ni Basti ang Davao Transport. Project ni PBBM. Bakit pinagyabang ng mga DDS na kay Basti daw ang bus? Sa Asian Bank galing yun, di ba? Inutang at nilagay sa Davao yung modernization na bus, yung pareho sa Singapore at sa Hong Kong. Ang pareho sa Italy. Di ba? Nakakahiya. Pagyabang ng mga DDS project daw ni Basti, tapos ending project pala ni PBBM. Ew. Magnanakaw ng project. Magnanakaw ng idea. So, yun lang, mga kababayan, no? Hindi ko na masyadong habaan.